Ang oras ganap na alas 7:30 ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright mga kababayan, isang magpagpalang umaga. Ngayong araw ng Miyerkules, May 15 ng taong 2024. Magandang umaga Pilipinas sa inyong lahat mga gilo kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang dako ng mundo. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa KBS RMM News, Kasado Broadcasting Service ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahat lingwahe mo, basta kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager at siya rin nating publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At siyempre naman po, ako ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang mindo ninyong midnight boy, bagamat hindi ganong kwagapuhan, sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyo pong Kuyang Arnold, Acevedan Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Bangon Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Kamusta na po kayo? Ngayong araw ng Miyerkules. Medyo sa klase ay pumapatak-patak na po yung ulan. At kahapon nga po ay ulan na naman. Ulanbon. Kaya talagang kinakailangan po ay medyo nagdadahan-dahan na rin na mag-ayos ang bubong, yung pong ating ilang mga kababayan. Nasabi nga medyo sa tagal ng lumipas na napakahabang tag-init o panahon ng El Nino, ang maaaring pumalit na naman ay La Nina. Kaya talagang sabi nga kinakailangang maging ariglado ang sinuman na umasa na hindi tutulo ang inyong mga bubong pag panahon ng ulanin. Anyway, binabati po natin ng magandang umaga siyempre ang lahat ng ating mga kasado patroller. Ang lahat ng ating mga kolumnista at writer ng ating balitang kasado.
Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal. Anyway, magandang umaga sa lahat ng ating mga autoridad, sa lahat ng ating mga kapulisan, sa lahat ng ating mga lingkod bayan, at syempre naman, kinakailangan pong maging matyaga at maging matatag sa lahat ng mga gawain sa pang-araw-araw ang lahat ng mga padre de pamilya at mga ina ng tahanan para sabi nga'y yung mga obligasyon sa lahat ng kanilang buong pamilya, lalo na sa mga anak na may mga pinag-aaral, kailangan po ay maaga pa naka-ready na yung mga kailangan. At ganoon din po sa mga mahal nyo sa buhay na mga nagtatrabaho at pumapasok ng kanilang mga trabaho. Good luck po sa inyong lahat at magandang umaga. Thank you. Siyempre, ganoon din po sa lahat ng ating mga kuya, ate, lolo, lula. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasamahan dyan sa lugar ng Studio 2 mula sa Bulwagan ng Balitaan, mula kay Kuyang Alan Bordeyos, kay Ate Cora Biernes at kay Ate Joy Pasco. Good morning sa inyong lahat yan. At ganoon din sa ating Studio 2 dyan sa Bulwagan, Studio 3 Bulwagan ng Balitaan dyan kay Kuyang Wayne Lawson. At syempre, binabati rin po natin ng magandang morning ang nasa Studio 4 yan sa Region 3. Sina Kuya Paul Aludo, kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen Sabati Aludo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre naman po, binabati rin po natin ang lahat ng mga homeowners association dyan sa lugar ng lalawigan ng Rizal, partikular. Dyan sa Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangunan Rizal, sa pangunguna po ni Kuyang Wayne Lawson, ang chairman of the board, at lahat ng mga board of directors. Likewise, sa mga incorporators, magandang umaga kay Kuyang Olyo Agaton, kay Kuyang Joseph Nitablan, kay Kuyang Nestor Pernisita, Kuyang Jason Almanon, at kay Ate May Puda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga opisyales, sa mga Rizaris family, at kay Hepe Sam Silian. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kasamahan dyan sa lugar din ng lalawigan ng Oriental Mindoro, sa buong pamilya ng KPP or Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya Divine Healing Power, sa pangunguna ni Brother Rubin Pamilara, Brother Gerald Gasik, Brother Ansel Arroyo, Brother Celso Cueto, likewise si Brother Robin Dalumpinis, kay Brother Mick Acebeda, at kay
Brother Dexter Troy Santiago. At syempre kay JB Minguela, magandang umaga sa inyong lahat dyan. At sa lahat po ng mga brother at sister na patuloy na may mga pagsasakripisyo at pagkakawang gawa. Congratulations sa inyong lahat sa buong samahan ng KPP Divine Healing Power dyan sa buong Mimarupa at Calabarzon. Ang oras ganap na alas 7:41 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo Pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Anyway, kamusta na po ang panahon dyan sa inyong lugar? Dyan po sa lugar ng Kamindanawan. Good morning kay Chaplain Frederick Berry, ang ating Kasado Patrol 19. Ang ating si Ate Vai Fredelin Samaldani, ang puno po ng ribong blaan dyan sa lugar ng Mindanao, dyan sa General Santos. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. Good morning kay Brother Reynaldo Sula, dyan sa lugar ng Oriental Mindoro. Good morning po sa inyong lahat dyan sa mga brother at sister ng KPP dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Magandang umaga po. At syempre, kamusta na po yung panahon dyan? Umuulan na rin ba dyan? Sabi nga'y 2 araw na umuulan-ulan sa buong area ng Rizal at sa mga ilang parte sa Metro Manila. Sana'y ang lahat ng lugar na sabi nga'y nangangailangan ng iba yung paglalamig doon sa mga puno na sabi nga'y nalalanta na ang mga sanga at dahon dahil sa matinding init. Kaya ang lahat po ay pinag-iingat at huwag pong masyadong bumilad pa rin sa araw. Sabi nga'y talagang kinakailangan po talaga maging matatag ang sinuman. Ika nga'y may talim pa rin po yung tama ng araw, bagamat sabi nga'y panaka-naka ay umuulan-ulan sa ilang mga parte sa Katagalugan at sa ilang parte po ng Kabisayahan. Sabi nga po, yung init talaga ay laging pumapailang lang at patuloy na nagbibigay ng iba yung pag-init ng inyong kapaligiran. Ang oras ganap na alas 7:44 ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News, Radyo na Dyaryo Pa. At ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Siyempre, tabayanan po lagi ninyo tuwing araw ng Martes at Huwebes ang programang Isyu ng Lipunan ni Kuyang Wayne Espeno Lawson. At siya po ay pumailang lang din simula kahapon. Ganap na 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali
ang palatuntunan ng isyu ng lipunan. Siyempre, ang host commentator po dyan ay si Kuyang Wayne Lawson. Why, thank you. Alright, ang oras ganap na alas 7:45 ng umaga. Dumako muna po tayo sa mga ulo ng ating mga balita. Ex-senador, nagsampa ng libel raps BS Duterte supporters. Round 1. Ready, go! Illegal Chinese workers mula sa Tarlac Pugo Hub deportado. Why, thank you. Round 1. Ready, go! DOJ inutusan ang NBI na tingnan ang mga illegal na gawain ng mga Roque diplomats. Why, thank you. Round 1. Ready, go! Samantala, Cerberus Hyundai para maibalik ng PH Shipbuilding Glory Days malapit na sabi ni Marcos. Why, thank you. Round 1. Ready, go! NSC government, pakinggan ang panawagan ng mga Pilipino para sa mas assertive na paninindigan sa West Philippine Sea. Round 1. Ready, go! Samantala mga kaibigan at mga kababayan, misyon ng civilian group sa Baudi Masinloc, babantayan ng PH Navy. Why, thank you. Round 1. Ready, go! Bokor, nakikipagtulungan sa mga robbers ng CHR na tumingin sa strip search policy. Round 1. Ready, go! PH OC soldiers nagsasanay sa specialized ops sa Kasangga drills. Why, thank you. Round 1. Ready, go! Samantala, antabayanan ang mga kabuang detalye ng ating mga balita. Mga ilang sandali po lamang. Ang oras ganap na alas 7:48 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News Radio Najaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International. Press Corps! Why, thank you. DOJ greenlights legalidad ng USRP PAC sa mapayapang paggamit ng nakes. Round 1. Ready, go! Ang kasunduan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear ay napapailalim sa mga batas ng bansa at hindi salungat sa Constitution ayon sa Department of Justice. Sa isang legal na opinyon na inilabas ng Department of Foreign Affairs, DOJ Opinion Number 18S Series 2024 para sa DFA Office of American Affairs Assistant Secretary o si Victor Chan Gonzaga. Nakasaad na ang agreement for cooperation between the mga government of the Republic of the Philippines and the government of the USA concerning peaceful user at nuclear energy na kung tawagin ay 123 agreement ay hindi hadlang sa nagpapatupad ng mga batas.
Pambansa ng Pilipinas, Batas Pambansang Pilipinas na nilagdaan ni na Department of Energy, Secretary Rafael Lutilla at US Secretary at State Anthony Blinken ang kasunduan sa San Francisco, California noong November 2023 sa gilid ng Asia-Pacific Economic Partnership Summit. Sinabi ng DOE na ang deal ay magpapahintulot sa paglipat ng impormasyon, nuclear materials, kagamitan at mga bahagi ng direkta sa pagitan ng Pilipinas at US o sa pamagitan ng mga taong pinahintulutan ng kani-kanilang mga autoridad na makisali sa mga aktibidad na paglipat. Nagbibigay din sila ito ng legal na balangkas para sa mga potensyal na proyekto na nuclear power sa mga tagapagbigay ng US. Ayon sa DOJ, ang pagkapatupad ng 123 Agreement o 123 Agreement ay maaaring saklaw ng umiiral na Republic Acts, kabilang ang Automatic Energy o Atomic Energy Regulatory and Liability Act of 1968, Strategic Trade Management Act of 2015, at Anti-Terrorism Act of 2020. Ang mga probisyon ng 123 Agreement ay hindi salungat sa parehong umiiral na batas ng Pilipinas at mga kaugnay na panukalang batas na nakabinbin sa Kongreso, sabi ni DOJ Secretary Jesus Remulla sa opinyon. Idinagdag ni Remulla na makabuluhan din na tandaan ng ang 123 o 123 Agreement ay naaayon sa patakaran ng Estado laban sa mga armas nuklear sa ilalim ng Konstitusyon. Ang kasunduan mismo na nabanggit ng Department of Justice ay nagtatakda na ang material na kagamitan at mga bahagi ng nuklear at mga ginawa mula dito ay hindi dapat gamitin para sa anumang nuclear explosive device, para sa pananaliksik o pag-unlad ng anumang nuclear explosive device o para sa anumang layuning militar. Malinaw na ang bilateral na kasunduan na ito ay hindi hadlang sa pagpapatupad ng mga batas. Pambansa ng mga partido lalo na ng Pilipinas bagkus ay nagbibigay daan sa kanilang pagkapatupad sa halip ayon sa DOJ. Why, thank you. Alas 7:53 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMN News Radyo na Dyaryo pa. At ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Why, thank you. Samantala, PHOC Shoulders nagsanay sa specialized ops sa Kasangga Drills. Round 1. Ready, go! Nakatakdang mapahusay ng mga sundalong Pilipino at Australian ang kanilang kasanayan sa mga espesyal na pamaraan ng militar sa exercise sa Kasangga 24-1 na binuksan nitong Lunes sa isang pahayag. Martes sinabi ng Philippine Army spokesperson Colonel Romy Dema nang binuksan ang drill sa himpilan ng 5th Infantry Division sa Camp Melchor F. de la Cruz, UP Gamo, Isabela. Around 100 tropa mula sa 86th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division at 50 Australian Army personnel ang sumasali sa aktibidad na tumatakbo hanggang Hunyo 21. Aniya sila ay magsasanay sa magkatabi sa reconnaissance, mortar drone operation, logistics, signal operation, jungle at urban tactical, combat casualty care at breaching operations, sabi ni Dimaala. Bukod dito, ibabahagi rin na niya ng mga sundalo mula sa dalawang bansa ang kanilang karanasan sa pagsugpo sa mga teroristang grupo. Why,
Thank you. Alas 7:55 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, Bucor nakipagtulungan sa mga robbers ng CHR na tumitingin sa strip search policy. Round 1. Ready, go! Lubos na nakikipagtulungan ang Bureau of Corrections sa mga investigador ng Commission on Human Rights na tumitingin sa mga reklamong isinampa ng mga bisita ng mga inmates dahil sa pagsasagawa ng paghahanap ng cavity sa mga pasilidad ng bilangguan. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi ng Bucor na iniharap ng mga prison officials ang briefing at simulation ng strip cavity search sa mga investigador ng CHR upang mabigyan sila ng idea kung paano isasagawa ang visitation sa loob ng National Bilibid Prison. Upang mapanatili ang patient order, ang CHR Investigation Team ay binubuo ng abogadong si Romel Tinga, Special Investigator, the 3rd Michelle Tuliao, si the 3rd Macy's Bit Muhas at si the 2nd Maria Milani Araw na nagpatupad ng mission order na nilagdaan ng abogadong si Hasmin Navarro Regino, Director 4 ng Human Rights Protection Cluster. Ipinakita rin sa kanila ang NBP Maximum Camp, kabilang na ang conjugal facilities at ang parke para sa mga bisita ng mga inmates at kanilang mga anak. Ayon sa Bucor, pinasubpena na rin ang mga prison officials ng mga concerned lady searchers para magsumite ng kanilang sinumpang pahayag. Nang sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na ang strip search ay ipinatutupad sa lahat ng bisita without exemption sa mga pasilidad ng bilangguan. Bilang hakbang laban sa paglaganap at pagpasok ng mga kontrabando sa pangkalahatang populasyon ng mga bilanggo na ipinapalagay na kurso sa pamagitan ng mga bisita. Sa isang liham ni Katapang sa FUCAL, Commissioner for Prevention on Human Rights, tiniyak ng abogado si Faida Manire Dumarpa na isa ang Bucor sa adikain ng CHR na itaguyod ang karapatang pantao. Gayunman, sinabi ng Bucor Chief na umiiral na rin ang kanilang inspection protocol para sa mga bisita mula panoong nasa ilalim pa ng Bureau of Jail and Management and Penology ang NBP, at ngayon lamang naghain ng reklamo ang dalawang asawa ng mga bilanggong politikal. Tulad ng iba, gusto naming ipaalam ang katotohanan, sabi niya. Why, thank you. 1 minuto bago mag-ikawalo ng umaga.
Ganap na ikawalo ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Misyon ng civilian group sa Bao de Masinloc, babantayan ng PH Navy. Round 1. Ready, go! Isang barko ng Philippine Navy ang malapit na makipag-ugnayan sa sibilyang grupong Atin Ito, coalition na patungo ng Bao de Masinloc, din bilang Scarborough Sul sa West Philippine Sea upang magdaos ng Peace and Solidarity Regatta, sabi ng isang opisyal ng Navy Martes, nang hindi nagbibigay ng mga detalye sa mga distansya. Oo, sabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, sa isang mensahe ng tanungin kung magdi-deploy ng assets ang Navy para ma-monitor ang proceedings. Tumanggi siya na magbigay ng karagdagang detalye dahil sa mga kadahilanan ng pagsiguridad. Sa naunang ulat, malaki ang bilang ng Chinese Coast Guard at maritime militia officials na nagtitipon malapit sa Baho de Masinloc para harangan ang civilian convoy, dagdag pa ni Trinidad. Babantayan din ng Philippine Coast Guard ang flotilya alinsunod sa mandato nito na safety of lives at sea. Nauna na nga sinabi ng Atin Ito, coalition, na ang flotilya nito ay binubuo ng 2 malalaking barkong sibilyan ng 100 bangka at maglalayag ito patungong Baho de Masinloc mula Martes hanggang Biyernes. Bukod sa paglalagay ng mga marker at buoy sa pangkalahatang lugar ng Baho de Masinloc, mamamahagi rin ng mga kalahok ng pagkain at gasolina sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Nais naming purihin ang mga Atin Ito organizers. Ito ay civil society na nagpapakita na nauunawaan nila ang issue. Hindi lang ito diskarte ng gobyerno kundi buong bansa. Dapat igalang ng China ang civil society sa pagsasagawa ng karapatan ng Pilipinas, sabi ni Trinidad. Sa panayam ng Radyo 5, sinabi ni Atin Ito Coalition Convenor Edicio de la Torre na all set na ang grupo para sa misyon. Gusto lang namin ipakita ang karapatan nating tumulong sa kapwa natin Pilipino sa sarili nating karagatan. Dagdag niya, De la Torre, na gagawin nila ang mga kinakailangang pag-iingat sa pagsasagawa ng misyon. Thank you. Ganap na alas 8:04 ng umaga. Ito ay hatid ng PBS, RMM News, Radyo na, Dyaryo pa. Round 1. Ready, go! Samantala, NCSC government pakinggan ang panawagan ng mga Pilipino sa mga sa mas assertive na panindigan sa West Philippine Sea. Malugod na kinatuwa ng National Security Council nitong Martes ang resulta sa survey kamakailan na nagpapakita ng pagsuporta ng mga Pilipino sa mas malakas na aksyon militar at diplomatikong diskarte sa isyu ng West Philippine Sea. Ang mga Pilipino ay isang bayan ng kapayapaan, pero at the same time, alam natin kung paano mananindigan para sa tama at para sa atin. Sa pagsunod sa panawagan ng ating mamamayan, determinado ang Administrasyong Marcos Jr. sa unti-unti tayo ang ating kakayahan sa pagtatanggol upang epektibo mapigilan ang anumang banta sa kapayapaan at seguridad ng ating bansa. Ayon kay National Secretary Advisor and SC Chairman Eduardo Año na sa kanyang pahayag, sa pagbanggit ng resulta ng Octa Research tugon ng masa survey para sa first quarter ng 2024, sinabi ni Año na 73% ng mga
respondente ang nais na unahin ng pamahalaan ng aksyong militar kapag may mga banta sa teritoryo at karapatang soberanya ng bansa. Samantala, 68% ng mga survey respondents ang sumusuporta sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mas maging may kakayahan itong protektahan ang bansa laban sa pananalakay ng mga dayuhan. Nagpapasalamat kami sa mga Pilipino sa kanilang suporta na at makatiyak sila na sa patnubay ng Pangulo. Patuloy naming igiit ang aming karapatan at itulak pabalik laban sa mga illegal, coercive, aggressive at deception tactics, dagdag niya. Tinanong ng poll ang mga responding tungkol sa mga takbang na dapat unahin ng Administrasyong Marcos upang epektibong matugunan ang mga isyu na may kaugnayan sa hidwaan ng West Philippine Sea. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang Pilipino ang mapayapa at diplomatikong paraan upang maresolba ang anumang alitan sa ibang bansa. Sa madaling sabi, ang digmaan ay hindi instrumento ng ating bansang patakaran. Gayunman, sa ilalim ng pandaigdigang batas, mayroon tayong di may kakait na karapatang ipagtanggol ang ating mga tao. Ang ating integridad sa teritoryo at mga karapatang soberanya ayon kay Anyo. Batay sa resulta ng survey, sinabi ng ENSA na nauunawaan ng mga Pilipino na walang kapayapaan kung walang seguridad at walang seguridad kung walang kapayapaan. Binigyan din ni Anyo na ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas ay hindi lamang para sa mga layuning pandepensa militar. Kundi upang mapatas din ang kahandaan at kakayahan nito sa pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response operations. Umipila rin siya sa Senado at Kamara de Representantes na suportahan ang lahat ng programa para mapabilis ang AFP modernization upang lubos na makapagtuon ang armed forces sa territorial defense at masecure ang territorial integrity ng bansa. Umaasa kami na patuloy na ilalaan ng Kongreso ang mga kinakailangang pundo para may patupad ang Horizon 3 ng Armed Forces Modernization Program na critical sa pagkapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na inaprubahan kamakailan ng Pangulo. Sabi niya. Wow. Thank you. Alas 8:09 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po ang ating mga balita. NS assertive na paninindigan sa WPS. Round 1. Ready, go! Malugod na ikinatuwa ng National Security Council nitong Martes ang resulta ng survey kamakailan na magpapakita ng pagsuporta ang mga Pilipino sa mas malakas na aksyong militar at diplomatikong diskarte sa isyu ng West Philippine Sea. Ang mga Pilipino ay isang bayan ng kapayapaan pero at the same time, alam natin kung paano naninindigan para sa tama at para sa atin sa pagsunod sa panawagan ng ating mamamayan. Determinado ang Administrasyong Marcos Jr. na unti-unting itayo ang ating kakayahan
sa pagtatanggol upang epektibong mapigilan ang anumang banta sa mapayapa at seguridad ng ating bansa. Ayon pa kay National Security Advisor and NSC Chairman Eduardo Año sa kanyang pahayag. Sa pagbanggit ng resulta ng Okta Research tugon ng masa survey para sa first quarter ng 2024, sinabi na Año na 73% ng mga respondente ang nais na unahin ng pamahalaan ng aksyong militar kapag may mga banta sa teritoryo at karapatang soberanya ng bansa. Samantalang 68% ng mga survey respondents ang sumuporta sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mas maging may kakayahang itong protektahan ang bansa laban sa pananalakay ng mga dayuhan. Nagpapasalamat kami sa mga Pilipino sa kanilang suporta at makatitiyak sila na sa patuloy ng Pangulo patuloy naming igiit ang aming karapatan at itulak pabalik laban sa mga illegal na coercive, aggressive at deception tactics, dagdag niya. Tinanong ng poll ang mga respondente tungkol sa mga hakbang na dapat unahin ng administrasyong Marcos upang epektibong matugunan ang mga isyu na may kaugnayan sa hidwaan ng West Philippine Sea. Patuloy na isinusulong ng pamalang Pilipino ang mapayapa at diplomatikong paraan upang maresolba ang anumang alitan sa ibang bansa. Sa madaling sabi, ang digmaan ay hindi instrumento ng ating pambansang patakaran. Gayunman, sa ilalim ng pandaigdigang batas, mayroon tayong di maikakait na karapatang pagtatanggol ang ating mga tao, ang ating integridad sa teritoryo at mga karapatang soberenya. Ayon kay Año, batay sa resulta ng survey, sinabi ng ENSA na nauunawaan ng mga Pilipino na walang kapayapaan kung walang seguridad at walang seguridad kung walang kapayapaan. Binigyan din ni Año na ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas ay hindi lamang para sa mga layuning pandepensa militar kundi upang mapataas din ang kahandaan at kakayahan nito sa pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response operations. Umapila rin siya sa Senado at Kamara de Representantes na suportahan ang lahat ng programa para mapabilis ang AFP modernization upang lubos makapagtuon ang Armed Forces of the Territorial Defense at mga secure ang territorial integrity ng bansa. Umaasa kami na patuloy na ilalaan ng Kongreso ang mga kinakailangang pundo para may patupad ang Horizon 3 ng Armed Forces Modernization Program na critical sa pagkapatupad ng comprehensive archipelagic defense concept na inaprubahan kamakailan ng Pangulo, sabi niya. Thank you. Alas 11:14 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, nakuhan po muna natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patroller dyan sa lugar pa rin ng Calabarzon. Kasado Patrol 47, Standby Report. Good morning, KBS RMM from Kuyang Alan, Bordeos. Siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat at sumainyo po ang kay gandang umaga ngayong araw ng Miyerkules. Thank you.
Alright, may pag-uulat ang ating Kalsado Patrol mula sa area at lugar ng Calabarzon. Si Kuyang Dan Torbeles. Kuyang Dan, standby report. Kasi ay maraming aso dyan sa kinaroroonan mo, Kuyang Dan. Ito po ay may kinalaman sa 22 anyos na babae arestado dyan sa Taytay Rizal ng mga pulis na may warrant o pare sa kasong pagnanakaw. Aba, aroy. Ang buong detalye ay magmumula sa ating Kalsado Patrol 47. Alright, Kuyang Dan. Good morning sa iyo. Yes, magandang umaga kayong Arnold at Kuyang Alan. Arestado ng Taytay Rizal PNP with joint operation ito ng Rizal Intelligence Unit 4A at iba pang mga operatiba. At ng 31 first SNG 300 is ASISW at itong PAPA, Philippine Air Force Maralito, bit-bit naman ang nasabing warrant of arrest ng mga operatiba sa pagkakaaresto dito nga sa suspect na akusado, itong 22 anyos na babae. At mayroon standing warrant of arrest na may kinalalamang kasong qualified thief. Siya ay inaresto ng mga operatiba dakong hapon na itong si alias Reyka, 22 anyos, sa lugar ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. Kuyang Arnold. Police Colonel Felipe Maragon, Rizal Provincial Director, inarestuan niya ang akusado o itong suspect sa bisa naman ng warrant of arrest sa kasong qualified thief na walang inirekomendang piyansa sa nasabing suspect. At lumitaw pa sa investigasyon ng pulisya, ang akusado o itong suspect na si Reyka, nagtatrabaho ito sa isang gasoline station. Di umano ay inireklamo ng may-ari itong sinasabing suspect dahil sa pagnanakaw itong ng malaking halaga. Pero ang nakalagay dito sa halaga, kung malaking halaga ito, ay 2,000 pesos. Yung pero kung malaking halaga ito, talagang bakit ito ay walang piyansa, no? Dito sa pagdidemanda ng may-ari dito sa isang establishmento ng gasolinahan. At ang nasabing akusado ay nasa kustodiya na ito ng Taytay Rizal Police Station at nakakulong na ito. At Kuyang Arnold, mamaya-maya lang, siguro mga alas 8, media, at tutunguhin ko yung lugar doon sa may Abisamis upang kapanayamin natin ang mga nasa outpost dahil sila ay naglilinis at kanilang mga kapitbahay ay hindi naman lang marunong tumulong. Subalit ito, yung kalsada na pinagawa ng buting mayor ng Antipolo, Casimiro John Henares, ito ay napakaganda na itong nasabing lugar na sinasabing kalsada. Natapos na ito ngayon, kaya aalamin natin sa kanila sa aking pagtungo. At maliban pa dito, mga bandalas Jess, kung si Kuyang Wayne ay may live broadcast, ito ay atin makakapanayam dito dahil ito ay kapistahan dito sa kanilang lugar, ang Sunrise Ville Phase 2, na ito ay may ribbon cutting naman sa nasabing multipurpose. Marahil darating yung dalawang panauhin, itong barangay captain na si Papel ng Barangay Kupang at allegedly ay darating din ang butihing mayor ng Antipolo na walang iba kundi si John Henares, Casimiro John Henares III. At mula sa Rizal, Kuyang Arnold, na aking pag-ulat para sa Balita at Kasado, ito si Kasado Patrol 47, Dan Torbelis, nag-ulat live sa TBS, Arimin News TV, may dyaryo pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 47 mula pa rin sa lalawigan ng Rizal dyan sa Calabarzon. Kuyang Dan Torbeles. Thank you, Kuyang Dan. Yan. At pinarating lang po natin sa kaalaman ng lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, partikular na po sa lahat po ng ating mga kababayan
sa buong Pilipinas, sa buong mundo, hanggang dyan sa abot ng ating broadcast. Ang programa po ng Issue ng Lipunan ay tuwing Martes po at Webes. Yan po ay ang ating po dong host commentator ay si Kuyang Wayne Lawson. Antabayanan po ang kanyang palatuntunan tuwing Martes at Webes, ganap na 10 hanggang 12 ng tanghali. Why, thank you. Alright, may situational report ang ating Kasado Patrol 25, si Double L, mula pa rin sa lugar ng Cavite. Alright, Kuyang Lando, good morning! Yes, good morning. Maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. At good morning sa ating taga-subaybay, taga-panood ng ating programa Gabay at Patubay ng KBS RMM News, Radyo na TV pa. Samantala, Kuya Arnold, at nagkaroon ng isang malaking event kahapon ng hapon dito nga sa General Pantaleon Garcia, diyan sa bahagi ng Imus, Cavite, kung saan ito ay pinangunahan ng PRO Calabarzon Regional Police Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Ito ang kauna-unahang Kuya Arnold ng pagbisita dito sa Police Provincial Office diyan sa bahagi sa Imus, Cavite, Kuya Arnold. Ito dahil ito ay under the command of Police Colonel Eleuterio M. Ricardo Jr., ang Cavite Police Provincial Office Director, together with the men and women of Cavite PPO, warmly welcome po Police Brigadier General Lucas at Cap General Pantaleon Garcia and Amos Cavite. Meanwhile, Brigadier General Lucas leads the awarding of medal and presentations of letter of commendations to deserving Philippine National Police personnel to their significant contributions to the unit and notable accomplishment, Kuya Arnold. Nagbigay ito doon sa mga deserving na pulis pulis dito sa area ng Calabarzon, lalo dito sa Cavite. Ito ay binigay ang medalya ng kagalingan mula kay Brigadier General Kenneth Lucas, doon kay Police Lieutenant Colonel John Paulo Carasido, Police Captain Michael B. Ligaspe, Police Corporal Ronald Dis Garces, at Police Corporal Danny Jan Cantojos. Ito ay mga apat na pangunahin na medalya ng kagalingan na ibinigay ni Regional Police Director General Kenneth Lucas. Samantala, Kuya Arnold, ito naman ay binigyan din during the talk to me, Brigadier General Lucas laid down his guidelines and police to the men and women of Cavite PPO. He also expressed his gratitude for their unyielding commitment to duty, underscored the importance of their collective missions in ensuring peace and security within the provincial of Cavite, of the province of Cavite. He also urged everyone to continue performing our duties and responsibilities with utmost diligence and integrity, Kuya Arnold. Samantala, ito ay ilang mga mensahe ng pambansang pulisya, Police General Romel Francisco, ang bagong kaupo lang na Philippine National Police Chief, General Romel Francisco D. Marbel, na suportahan umano ang PNP visions na sama-sama nating palaganapin ang kaayusan, kapayapaan sa probinsya ng Cavite, at tandaan umano na bilang mga alagad ng batas, tungkulin natin na maglingkod ng maayos at matapat. Let us remain steadfast in our commitment to our nations and our people working together. We can achieve and build a safer place to live, work, and to business for all. Yan na, Kuya Arnold, ang ilan na mga mensahe ng pambansang pulisya, Police General Romel Francisco Marbel. At sa uling sinabi, Kuya Arnold,
Sinabi naman ni Regional Police Director General Kenneth Lucas, presides the command conference to the Director of Cavite Provincial Police Office, Police Colonel Eleuterio Americano Jr., to present an accomplishments of the Cavite PPO as a result of systematic enhanced management police operations conducted by all stations and other units of the province and Cavite. Kasado Patrol Unit 25, ako si Dumoler, reporting from issue ng Gabay at Patnubay of KBS Army Radyo na Dinipa. Back to you, Colonel. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 25 mula kay Double L. Diyan sa lugar ng Calabarzon, lalawigan ng Cavite. Kuyang Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Alright, nakuhan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Quezon City. Si Kuyang John Santosidad. Kuyang John, standby report. Ang oras ganap na alas 8:27 ng umaga. Ito ay atid ng KBS, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, nasa screen po ang ating Kasado Patrol 2040 ha, si Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, good morning sa iyo dyan. Yes, good morning po. Kasama Kuya Arnold, ganun din Station Manager Alan Burgos. Alright, kamusta na? Ano ang lagay ng panahon dyan sa iyong kinaroroonan? Diyan ba'y umuulan na ba o hindi pa? Medyo sa ganitong oras ngayon, medyo mainit ngayon ngayong araw. Init pa ngayon, pagbanda ng mga hapon, dyan ang ulan. Umaambon-ambon, oo. At least kahit pa paano, Kuyang John, ay naiibsan at naabsorb yung init sa pamagitan ng ulanbon. Malaking bagay yan. Okay, ganitong oras, mainit pa ngayon. At maulap po. Medyo mainit pa ngayon panahon. Okay. Kamusta naman yung yung sitwasyon diyan sa iyong sa peace and order diyan sa lugar ng Quezon City, Kuyang June? Okay naman po mga kaganapan dito sa Luzon City, bawat barangay ay praying Sabado talaga lahat mga kawani ng barangay dito sa Quezon City. Ang mga kapitan, praying Sabado, ay sila po nag-clearing operation, linis sa mga paligid silang barangay. Tulad ng mga creek, nagtapon mga basura sa mga tulay. Gilinis nila yan, tinatanggal mga basura. At mga puno yung paputo mga tangang kahoy, para yung mga kurente, hindi mapasa mga wire. Lahat kasama ang mga kapitan. Ganun din sa Batasan Commonwealth, Holy Spirit, Balara, pati sa Barangay Payata sa Bagong Silangan, saka Commonwealth. Di mapalya yan kasama ko yan noon, tuwing Sabado ng umaga. Buong maghapon sila maglinis sila sa kanilang barangay. At talagang mas maganda kasi kapag ang lugar ay napapangalagaan ng kalinisan. Yan ay sa pagtutulungan siyempre ng lahat ng mga naninirahan dyan sa lugar at area ng komunidad. Okay, balita muna tayo. Okay, sige, Gogo, iputok mo na yung iyong balita. Mula kay Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, sige. Isang lalaki arestado ng kinasang bypass operasyon ng mga drug enforcement unit
Station 6, Batasan Hills, Quezon City. Ngayon umaga lang kasama Kuya Arnold, nahuli ang isang lalaki sa ginawang bypass prison ngayong umaga. Nakilala ang suspect na si Alvin De La Rosa alias Balong. Ang edad nasa 41 anyos. Residente ng barangay Batasan itong suspect. Narecover ng mga operatiba mula sa suspect. 2 pirasong plastic sachet na hinalang sabo, isang cellphone na kulay blue, isang coin purse na kulay itim, at 200 bilang bypass money. Ang nasabing droga may timbang na 10 gramo sa halagang 68,000 pesos. Barangay Kagawad, Ruel De La Rosa, action man of Barangay Batasan, Quezon City. Ang suspect naharap sa kasong paglabag Section 5 at Section 11, Article 2 at RA 9165. Nakapit na ngayon sa Station 6 itong suspect. Bago lahat kasama ko yan, kinabati ko lang po mga Station Commander dito sa Quezon City. Police Lieutenant Colonel Roldante Sarmiento, Station Commander ng Station 6. Police Lieutenant Roldante Sarmiento, Station Commander yan sa Station 6. Ganun din sa kanyang Chief SBO na Police Captain Glenn Gonzales, Chief SBO. Siyempre sa ating mga operatiba dyan, mga sipag, walang tigil pag anti-illegal drug operation, gabi-gabi, araw-araw. Ganun din ang Station Commander dyan sa Barangay Payatas, Station 13, Payatas, Bagong Silang City, Police Lieutenant Colonel Yunian De La Cruz, Station Commander. Siyempre, ang ating mga kapitan, Kapitan Commonwealth Maningko at sa kanyang kagawad na si Elmer Brena. Ganun din si kagawad ng Batasan, kagawad Ricky De La Rosa, action man ng Batasan. Ganun din sa kanyang kapitan na si Kapitan Jojo Abad. Mula rito sa Quezon City, ako si John Santosidad, Patrol 40, nag-uulat gabay at patnubay ng TBS RMN News. Diaryo na, TV pa. Balik sa iyo, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin dyan sa area ng Quezon City, Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Ang oras ganap na alas 8:34 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMN News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Why, thank you. Samantala, ex-senador nagsampa ng libel raps BS Duterte supporters. Why, thank you. Round 1. Lady, go! Nagsampa ng suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa harap ng Quezon City Prosecutor's Office nitong Martes, pinangalanan bilang respondents ang dating presidential spokesperson na si Harry Roque Broadcast Network ng Sunshine Media Network International o SMNI at ang vlogger na
Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Alas 8:38 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, illegal Chinese workers mula sa Tarlac, Pugo Hub, deportado. Round 1. Lady, go! Kabilang ang mga Chinese national na nakikibahagi sa offshore gambling sa Pilipinas sa 167 deported nitong Martes ayon sa Chinese Embassy sa Maynila. Ayon sa embahada, bunga ito ng malapit na koordinasyon ng mga autoridad sa pagkapatupad ng batas sa mga Pilipino at Tsino at nagpapakita ng matatag na determinasyon ng dalawang bansa na magkasamang labanan ang pandaraya, pagdukot at iba pang krimen sa may kaugnayan sa offshore gambling. Ang pamahalang Tsino ay palaging gumagawa ng mga matitigas na hakbang upang labanan ang pagsusugal, sabi ng embahada sa isang pahayag. Patuloy na palakasin ng embahada ng China ang Pilipinas na ang praktikal kooperasyong tagapagpatupad ng batas sa panig ng Pilipino at suportahan ang huli sa pagtugon sa ugat ng mga krimen na may kaugnayan sa offshore gambling. Dagdag nito, binigyang diin ng embahada na ang online gambling, cross-border gambling ng mga Chinese national at nagpapatakbo ng casino laban na labas ng China para mag-solicit ng Chinese national ay illegal sa China. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 167 foreign national, karamihan ay Chinese, ang na-deport matapos ang matagumpay na raid sa isang scam hub sa Banban, Tarlac. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na nabigo ang mga dayuhan na magpakita ng working visa at pasaporte sa isinagawang raid sa Pilipinas offshore gaming operator compound. Ayon sa opisyal, ang mga direktang sangkot ay haharap sa kasong human trafficking. Ayon kay Cruz, 40 pang Chinese national ang nakatakdang i-deport sa lalong madaling panahon. Thank you. Alas 8:42 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper. Samantala, DOJ inutusan ng NBI na tingnan ang mga illegal na gawain ng mga rocket diplomats. Round 1. Lady, go! Inatasan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng malalim na investigasyon sa mga naiulat na illegal at labag na batas na gawain ng mga dayuhang diplomata. Sa isang payag nitong Martes, sinabi ng Department of Justice na ang direktiba ni Remulla ay nag-udyok sa naiulat na paglabas ng Chinese Embassy ng umano'y transcript at recordings ng usapan ng isang opisyal ng militar ng Pilipinas at isang Chinese diplomat hinggil sa pinag-aagawang Ayungin Sol.
habang tinatamasa ang mga pribilehiyo at immunities na ipinagkaloob sa mga dayuhang diplomata. Tungkulin din nila na igalang ang mga batas at regulasyon na tumanggap sa Estado, sabi ni Remulla. Hindi kailanman dapat gamitin ng diplomatic immunity bilang lisensya upang mapagsamantalahan ang kapayapaan at pagkakasundo ng ating bansa para sa makasariling motibo. Ang pribilehiyong ito ay hindi nagtatanggol sa sinumang mula sa mga kahinaan at rule of law. Aniya habang nanumpa siya na gawin ang mga naangkop na aksyon kung warranted laban sa mga nagkakamaling diplomats. Ayon sa Vienna Convention and Diplomatic Relations, diplomats, empleyado ng mga international na organisasyon at ang kanilang mga agarang miyembro ng pamilya ay sakop ng isang tiyak na antas ng diplomatikong kaligtasan sa sakit sa panahon ng kanilang panatili sa isang pagtanggap na estado. Gayunpaman, ang diplomatikong kaligtasan sa sakit ay may paggalang lamang sa mga opisyal na gawain na isinasagawa sa pagsagawa ng mga opisyal na tungkulin at tungkulin na kinakailangan para sa pagtataguyod ng international na kadamay, mga patakaran at interes. Thank you. Alas 8:45 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Nang buong persya ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper. Thank you. Samantala, Cerberus Hyundai tie-up para maibalik ang PH Shipbuilding Glory Days malapit na, sabi ni Marcos. Round 1. Ready, go! Ang pakipagtulungan ng US equity firm sa Cerberus at South Korea's HD Hyundai Heavy Industries sa estrategikong lokasyon ng Subic Bay ay nagbibigay daan sa Pilipinas upang mabawi ang kanyang paa sa pandaigdigang industriya ng paggawa ng barko. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Martes sa anunsyo ng partnership sa Malacanang. Malugod na tinanggap ni Marcos ang dalawang global company sa Pilipinas at nagpahayag ng optimismo sa posibleng epekto ng proyekto sa ekonomiya ng bansa. Sinabi niya na ang pamumuhunan ng Hyundai ay hindi lamang magbubukas ang mga bagong pinto para sa aming industriya ng hangin sa malayo sa Pampang, kundi magdalala rin ng pagmamafaktor na ang maritime pabalik sa Subic at sa huli ay ibalik ang mga araw ng kaluwalhatian ng paggawa ng barko sa aming mga baybayin. Hindi lamang ito magbibigay ng libu-libong trabaho, kundi magbibigay daan din sa paglilipat ng mga kritikal na kasanayan at mapabuti ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan, sabi niyan. Ang Pilipinas ay medyo nasasabik din na makita ang pagsasakatuparan ng mga plano ng Cerberus, kabilang ang interes nito sa microelectronics, semiconductors at critical na metal. Magsasagawa na ng ship repairs at maintenance ang Hyundai sa bakura ng Aguila Subic na nakuha ng Cerberus noong 2022 matapos mabangkarote ang dating may-ari nito sa kanyang mensahe. Nabanggit ni Marcos sa mula ng kunin ni Cerberus ang shipyard. Ito ay masipag na muling
buhayin ang shipyard at naakit pa ang iba pang mga nangungupahan kabilang ang Sancom, ang nangungunang kumpanya ng subsea cable sa mundo, at B2X, isang pandaigdigang korporasyon ng Legistate. Ang Cerberus ay isang pandaigdigang alternatibong kumpanya ng pamumuhunan na may mga assets sa buong credit, pribadong equity at mga diskarte sa real estate. At nakipag-ugnayan kayo ng malapit sa ating Philippine Navy habang nagtatatag ng world class operating base para sa ating Navy. Ang sabi sa kasulukuyan, may naval operating base ang Philippine Navy sa Subic na may halos 1,000 tauhan. Kinilala rin ang punong ekotibo ni HG Hyundai, isa sa pinakamalaking producer ng mga barko sa buong mundo, na nagsabing ang pagpasok nito sa bansa ay magpapasok ng bagong panahon at paggawa ng barko sa Pilipinas noong 2022. Ayon kay Pangulong Marcos, ang bansa ang ikapitong pinakamalaking tagabuo ng barko sa buong mundo na nag-ambag ng halos 400,000 gross tons ng mga bagong itinayo na sasakyang dagat at karagatan na napupunta sa karagatan. Ito ay ang isang malayong sigaw mula sa aming kapasidad na nakaraan at kahit na malayo sa likod ng output ng paggawa ng barko. Behermans tulad ng South Korea at Japan, sabi niya sa inisyatibong ito ng Cerberus at HG Hyundai. Magkakaroon kami ng isang sariwang pagsisimula at isang malakas na pundasyon sa pagsasakatuparan ng aming pangitain upang maging kabilang sa pinakamalaki at kinahihinatnan at mga shipbuilders sa mundo. Why, thank you. 9 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMN News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, binanggit ng Climate Change Commission ang papel ng environmental journalism. Round 1. Ready, go! Binigyan din ng Climate Change Commission ang papel ng mga mamamahayag at responsabling pamamahayag sa pagtataguyod ng kamalayan, pagkapaigting ng kagyat na pagkilos at pagtataguyod ng mga solusyon sa lumalalang krisis sa klima at climate change. Sa isang press release, sinabi ni CCC Vice Chairperson at Executive Director Robert E. Borge na hinihingi ng pagbabago ng klima ang mga transformative na aksyon at ang media ay maaaring maglaro ng isang mahalagang papel patungo sa positibong pagbabago. Sa isang panahon na minarkahan ng mga humong ito, ang papel ng pamahayag sa pagtataguyod ng kamalayan at pagtataguyod para sa mga napapanatiling solusyon ay hindi maaaring labis na ipahayag kayo mga mamamahayag ay may kapangyarihang talakayin ang mahihirap na isyu at sabihin sa publiko ang mga palatandaan ng babala ng isang planetang naghihirap, sabi ni Borge. Sa kanyang mensahe sa World Press Freedom Day sa isang online community hangout at story festival,
na pinangunahan ng Climate Tracker Asia. Hinimok niya ang mga mamamahayag na gamitin ang kanilang plataporma at dalihin ang katotohanan ng pagbabago ng klima sa pukos na maaaring magbibigay daan sa mga pagkilos. Ang isang pag-aaral ng UNESCO na inilathala sa buwang ito ay nagbubunyag na ang 70% ng mga mamamahayag sa kapaligiran ay nagdusa ng mga pag-atake, pagbabanta, at presyon na may kaugnayan sa trabaho. Sinabi ng United Nations or UN na ang mga reporter sa buong mundo ay nakaharap sa mga hamon sa paghahanap at paglalathala ng impormasyon tungkol sa mga isyu sa kapaligiran, kabilang ang pagbabago ng klima, polusyon, pag-alis ng kagubatan, mga problema sa supply chain, illegal na pagmimina at trafficking ng hayop. Ayon pa rin kay UN Secretary General Antonio Guterres, may walang katulad na environmental emergency na nagdudulot ng existential threat sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon na dapat ipaabot sa publiko, at ang mga mamamahayag at media workers ay may mahalagang papel na pagbibigay kaalaman at pagbibigay ng edukasyon sa kanila. Sinabi ng UN na ang disinformation at maling impormasyon tungkol sa mga isyu sa kapaligiran ay maaaring humantong sa kakulangan ng suporta sa publiko at sa pampulitika para sa pagkilos sa klima, epektibong mga patakaran at proteksyon ng mga mahihinang komunidad at epektibo ng pagbabago ng klima. Kung kaya't sabi nga po sa pabago-bagong klima ngayon, ang ating panahon, lalo na po itong init, ay talagang napakabigat para sa ating sambayanan. Yan ang kabuuan ng ating mga balita mula sa buluwagan ng ating balitaan ay Studio 2 mula sa ating publisher kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At sa pagtataguyod rin ni Kuyang Wayne Espeno Lauson sa Studio 3. At ganun din, good morning sa mga taga-Studio 4 dyan sa lugar ng Zambales, dyan sa Region 3. Mula kay Kuyang Paul Aludo, kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen Aludo Sabate. Good morning sa inyong lahat diyan. Ang oras, 3 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, Radyo na, Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre mga kababayan, lubos po ang ating pasasalamat sa pagsubaybay at pakikinig ng mga taga-Jores Homeowners Association. Likewise, ganun din kay sa Madishore Gold Bond. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At syempre po,
Ganon din po sa taga Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya. Magandang umaga po at maraming salamat din sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Mula pa rin kay Kuyang Donato Billones, good morning at maraming salamat sa iyong pag-alalay sa ating palatuntunan. Likewise kay Kuyang Jason Almanon, maraming salamat din at siyempre po condolence kay Engineer Dexter Marcelo Sevilla, kay Kuyang Dexter Marcelo Sevilla sa paggiyao ng kanyang kaiisang ina na si Nanay Lydia Abutan Sevilla. Condolence po, Kuyang Engineer Dexter Sevilla at sa buong pamilya. Why, thank you. Maraming salamat sa family KPP at sa lahat po ng mga brother and sister KPP. Kay Ron at sa lahat po sa inyong lahat, magandang umaga po at maraming salamat kay Ronnie Platon, kay Ate Rowena San Esteban ng Bayan ng Taytay Rizal. Ganon din kay Macrina Belmonte. Kay Marian Agaton Gablenes, kay Lia Calayo, kay Dennis Garcia, kay Angel Rivero, kay Estela Maderaso ng Batangas. At ganoon din po sa lahat ng mga taga Vergara Compound sa pangunguna ni Idang. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat kay Kuyang Nick Garcia ng Lores Subdivision dyan sa Barangay San Roque, Antipolo City, kay Ate Maria Paliaria, kay Marilyn Amuco, kay Kuyang Rogelio Alban ng Barangay Personas ng Lungsod ng Calapan dyan sa Oriental Mindoro, kay Romeo Kaisip. Maraming salamat din kay Ate Marian Perez ng Vergara Compound Homeowners Association dyan sa Antipolo City. Likewise kay kay Ate Lita Salazar Reyes. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa panunod ng mga taga-Arano Manila Water Association ng Arano Homeowners Association, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Likewise, ganun din sa kay Angel Ditablan at sa taga-Insensitive Potes. Maraming salamat po. At ganun din kay Kuyang Ramil B. San Juan, kay Tita Lorna Aceveda ng Pakala, Baco, Oriental Mindoro. At syempre, pinasalamatan po natin ang lahat ng ang ating mga kasado patroller. Maraming salamat. Ganon din po sa ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Anyway, antabayanan niyo po ang muli kong pagbabalik sa araw ng bukas upang kayo'y samahan sa mga mahalagang mga impormasyon at balitaan. Anyway, lubos ang ating pasasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yan. Sa ngalan po ng ating station manager, publisher, president, CEO, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman, ako po ang inyong abang lingkod. Ang kuya ng lahat, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco ay nagpupugay ng isang napakagandang umaga ngayong araw ng Miyerkules. Siyempre, Miyerkules, nobena sa Inananlagin Saklolo ng Baclaran Katedral.
Anyway, lubos po ang ating pasasalamat at sa muling pagbabalik sa araw ng bukas sa ganito ring mga oras. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos.